Hello, good day everyone! Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-subscribe at pag-share ng ating mga videos. Sa ating episode ngayong araw na ito tungkol sa isang mapanakit daw sa hayop, ang ating kwento sa Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Nakikiusap ako na itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jether. Nakatira ako ngayon dito sa San Mateo Rizal kasama ang aking pamilya. Matagal ko nang gustong i-share ito sa inyo kaso nung una ay natatakot akong husgahan ng mga listeners mo dahil aaminin ko sa inyo ngayon na masama ang ginawa ko noon. Pero na-realize ko din po na dapat kong ibahagi ito nang sa ganon ay magsilbing aral ito sa nakakarami. Taong 2005 uso pa noon ang mga dikipad na phone at ang tugtugan sa radyo ay mga puro mga emo at alternative rock. Nang mga panahong yon ay 18 anyos lamang ako. Bagets na bagets, walang pakialam sa mundo at ang tanging iniisip lamang ay kung saan ang susunod na gala. Sabado ng gabi noon, Papa Dudut. Kakatapos lang ng isang birthday party na pinuntahan namin ni Kuya Edmer. Medyo malayo-layo yung lugar. Kailangang dumaan sa isang napakahabang highway na madilim at halos walang ilaw ang mga poste. Pero hindi kami natatakot, si Kuya Edmer ang driver at pagdating sa motor ay bilib ako sa kanya. Kampante ako pag siya ang nagdadala. Para kaming lumilipad sa daanan. Jether, kumapit ka ng maigi ha. Bibilisan ko ng konti para makauwi agad tayo. Pagod na ako eh. Sabi sa akin ni Kuya habang inaayos niya ang helmet niya. Sige lang Kuya, basta wag mo masyadong isagad. Baka mahuli tayo ng checkpoint eh. Biro ko naman sa kanya habang sumasakay na ako sa likod. Ramdam ko ang panginginig ng motor, Papa Dudut. Maingay ang tambutso, yung tipong rinig hanggang sa kabilang kanto. Umarurot kami sa highway. Ang sarap ng feeling ng malamig na hangin sa muka, lalo na't walang masyadong sasakyan noon. Nagtatawanan pa kami at nag-uusap tungkol sa mga chicks na nakita namin sa party at kung anong plano namin sa susunod na linggo. Alam mo Jether, pag nakaipon ako, kukuha ako ng mas malaking motor. Yung pang long ride talaga, sabi pa niya. Yun ang huling masayang usapan namin, Papa Dudut. Maya-maya ay pumasok na kami sa isang bahagi ng highway na talagang napakadilim. Yung liwanag lang ng headlamp ng motor ang nagsisilbi naming gabay. Medyo mabilis ang takbo namin, siguro yung mga nasa 80. Tapos ay bigla na lang ay parang may kung anong mabilis na gumalaw mula sa gilid ng kalsada. Isang anino, isang itim na pusa. Tumawid ito ng biglaan as in sa harapan mismo ng gulong namin. Sa sobrang bilis ay wala ng oras para magpreno ng maayos. Nakita ko na lang na kumabig si Kuya Edmer sa kaliwa para iwasan ang pusa. Pero dahil sa bilis namin ay nawala na kami ng balanse sa motorsiklo. Kuya Edmer, ingat! Sigaw ko pero huli na. Naramdaman ko ang paggewang ng gulong sa likuran, yung tunog ng gulong na kumakaluskos sa espalto.
Yung amoy ng sunog na goma hanggang sa maramdaman ko na lamang na wala na kaming kontrol. Sumampa ang motor sa gutter at dire-diretso kaming sumalpok sa concrete barrier na naghihiwalay sa kalsada. Ang lakas ng impact para akong binalibag ng isang higante. Sa sobrang lakas ng pagtilapon ko ay naramdaman ko ang hangin na nawala sa baga ko. Tumama ang katawan ko sa kung saan bago ako huminto sa gitna ng kalsada. Sa huling pagkakataon ay naidilat ko ang mata ko bago ko tuluyang mawala ng malay. Nakita ko si Kuya Edmer, nakadapa siya malapit sa barrier, hindi gumagalaw. Ang motor namin ay malayo sa amin at nag-aapoy pa ang makina. Gusto ko siyang tawagin, gusto kong gumapang palapit sa kanya. Kuya, bulong ko. Pero wala nang boses ang lumalabas sa akin. Unti-unting nagdilim ang paningin ko. Ang huling narinig ko ay ang tunog ng papalapit na sasakyan at ang huni ng mga insekto sa gilid ng highway. Pagkatapos noon ay wala na. Katahimikan na lamang. Halos isang buwan ang lumipas bago ko nalaman na yung gabing yun pala ang huling gabi na makikita ko si Kuya Edmer na buo. At yun din ang gabi na nagsimula ang pagbabago ng paningin ko sa mundo. Isang mundong magiging butas-butas at puno ng takot. Halos isang buwan akong wala dahil na comatose ako. Sabi ng mga nurse para lang daw akong natutulog pero sa loob ko ay wala akong matandaan kundi dilim. Kaya noong maramdaman ko na bumigat ang talukap ng mata ko at unti-unting pumapasok ang liwanag, akala ko ay tapos na ang kalbaryo ko. Akala ko ay salamat sa Diyos buhay ako. Pero mali ako, sobrang mali. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko, ang puti ng kisame ang una kong nakita. Medyo malabo pa noong una, parang may hamog. Pero noong luminaw na ay doon na nagsimula ang kilabot. Nakakita ako ng maliliit na itim na tuldok sa kisame. Akala ko ay dumilang o amag pero nang lumingon ako sa gilid para hanapin si nanay ay doon ako napasinghap ng malalim. Nakatayo sa tabi ng kama ko ang isang nurse. Siguro mga nasa late 20s siya, mukhang mabait naman pero hindi ko makita ang ganda o bait sa mukha niya. Ang nakikita ko ang balat niya sa pisngi sa noo hanggang sa leeg at puno ng butas. Hindi ito yung parang pores lang ha. Ang laki ng mga butas at parang kasing laki ng dulo ng ballpen. At ang lalim. Kita ko sa loob ng bawat butas yung kulay rosas na naman na parang pumipintig-pintig pa. Daang-daan silang magkakatabi, siksikan sa balat niya. Para siyang isang malaking piraso ng coral o kaya naman ay yung loob ng hinog na papaya na tinanggalan ng buto. Pero mas malalim at mas nakakadiri. Jether, gising ka na ba? Tanong ng nurse. Gusto kong sumigaw, gusto kong itulak siya papalayo pero ang hapdi ng katawan ko at ang tuyot ng lalamunan ko. Kapag gumagalaw ang panga niya habang nagsasalita ay nakikita ko kung paanong naguunat at bumabaluktot yung mga butas sa balat niya. Nakakasuka. Parang may mga uod na dapat ay lumabas doon pero wala naman. Ang linis pero ang dumitingnan sa paningin ko. Tubig. Yun lang ang naisagot ko habang nakapikit ako ng mariin. Ayaw ko siyang tignan. Pero hindi sapat ang pumikit. Noong lumapit si nanay at hinawakan ang kamay ko. Naiyak ako hindi dahil sa tuwa, kundi sa diring nararamdaman ko. Pagtingin ko sa kamay ni nanay, ganun din. Ang balat niya na dati paborito kong hawakan dahil malambot ngayon ay parang balat ng palaka na butas-butas. Bawat butas ay parang nakatitig sa akin. Tumingin ako sa paligid ng kwarto para humanap ng normal na bagay. Pero kahit ang mga bulaklak sa florera
na binigay ng mga kamag-anak namin. Yung mga talulot nila bawat isa ay may mga butas din na parang kinain ng uod pero perpektong pagkakabilog. Kahit yung mga dahon ng mga halaman sa labas ng bintana ay butas-butas din. Parang nabasag ang utak ko, isipin mo lahat ng bagay na buhay o organiko. Ganon ang itsura. Yung aso na dumaan sa tapat ng pinto ng kwarto ko, yung balat niya sa ilalim ng balahibo ay kitang-kita ko. Parang mga pugad ng putakte na siksikan. Napatingin ako sa sarili kong braso na may swero. Napahiyaw ako sa isipan ko. Kahit ako ang sarili kong balat mula sa siko hanggang sa mga daliri ko, puno ng mga maliliit at madidilim na butas. Doon ko na-realize na hindi lang ito panandali ang pagkalito. Bakit ganito? Ang sigaw ko sa loob-loob ko. Bakit ang daming butas kong nakikita? Ang masakla pa, nang subukan kong ipaliwanag kay nanay, ang akala niya ay nagdidelirio lamang ako dahil sa epekto ng coma at mga gamot. Sabi ng doktor ay normal lang yan, Jether, galing ka sa matinding trauma. Normal? Walang normal sa mga nakikita ko. Ang bawat sandali na dilat ang mata ko ay parang torture. Ang trypophobia ko na dati ay sa picture lamang sa internet ako nandidiri, ngayon ay naging realidad ko na. Pero may isang bagay akong napansin habang nakadungaw ako sa bintana ng ospital. May isang pusang itim na nakatambay sa may garden. Tinitingnan ko siyang maigi at hinintay kong lumitaw yung mga butas sa balat niya pero wala. Ang pusa makinis ang balahibo. Malinis ang itsura. Siya lang ang tanging bagay sa mundong ito na hindi butas-butas. Nagtaka ako. Nagkatitigan pa nga kami ng pusang yon. Nakaramdam ako ng matinding kilabot at bigla ko naalala yung pusang naging punot dulo ng lahat. Nakaramdam ako ng galit sa dibdib. Doon nagsimulang pumasok ang isang nakakatakot na ideya sa utak ko. Isang ideya na hindi ko akalaing magagawa ko pero gagawin ko pala para lamang makatakas sa impyernong ito. Samantala, grabe ang hirap na mga unang linggo ko pagka-uwi ko galing sa ospital. Akala ko ay makakatulong ang pamilyar na paligid pero mas lalo akong naging miserable. Sa bawat kanto ng bahay namin ay may nakikita akong buhay. Ang mga halaman ni nanay sa veranda, ang mga langgam na gumagapang sa lamesa, ang balat ng mga kapatid ko, lahat sila'y mukhang espongha na nabubulok. Lahat sila'y butas-butas. Hindi na ako makatulog ng maayos. Paano ka matutulog kung pagtingin mo sa sarili mong mga kamay, bago patayin ang ilaw ay nakikita mo na may libu-libong butas na parang mga mata na nakatitig sa iyo? Yung trypophobia ko, hindi na lamang siya yung tipong nandidiri lang. Naging pisikal na sakit na siya. Sumasakit ang tiyan ko, nahihilo ako at minsan ay nagkakaroon ako ng panic attack hanggang sa mawalan ako ng hininga. Isang hapon nakaupo lamang ako sa likod bahay namin at gusto ko lang mapag-isa dahil pagod na pagod akong makita ang mukha ni nanay at tatay na punong-puno ng mga butas. Masakit sa loob ko na pandirihan ang mga taong mahal ko pero hindi ko po mapigilan. Habang nakatulala ako ay may isang pusang kalye na pumasok sa bakuran, kulay orange siya na medyo madungis. Tinitigan ko siya tulad ng pusa sa ospital ay malinis ang balat niya. Walang butas, walang nakakadiring laman na nakalitaw. Sa paningin ko yung pusa na yon ang pinakamagandang bagay sa buong mundo dahil siya lang ang buo. Pero kasabay ng paghanga ko ay may naramdaman akong galit, sobrang laking galit. Bakit ikaw maayos? Bulong ko sa sarili ko. Bakit lahat kami ganito? Bakit kailangang maging ganito ang mundo ko? Sa sobrang frustration ko, parang may kung anong pumutok sa utak ko. Nakita ko ang isang mabigat na piraso ng kahoy sa tabi ng mga paso.
Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko pero bigla ko na lamang dinampot yon. Dahan-dahan akong lumapit sa pusa. Dahan-dahan akong dumiskarte. Akala siguro niya ay pakakainin ko siya kaya hindi siya tumakbo. Imbes na pagkain, ang kahoy ang bumagsak sa ulo niya. Isang malakas na lagotok, hindi man lang nakapag-iyaw ang pusa. Bumagsak siya nanginginig ng konti hanggang sa tumigil na. Nabitawan ko yung kahoy, Diyos ko, anong ginawa ko? Sabi ko habang nanginginig ang mga kamay ko, pero bago pa ako makaramdam ng matinding pagsisisi ay may nangyari. Parang may humilang screen sa harapan ng mga mata ko. Alam mo yung parang sa TV kapag malabo ang signal tapos ay biglang lilinaw? Ganon ang mga nangyari. Tumingin ako sa paligid, yung mga dahon ng puno ng mangga, wala ng mga butas, makinis na muli. Tumingin ako sa sarili kong braso, normal na muli ang balat ko. Napasigaw ako sa tuwa na wala na. Niyakap ko ang sarili ko. Sobrang sarap sa pakiramdam na makita ang mundo ng maayos. Nakahinga ako ng malalim, pumasok ako sa loob ng bahay at nakita ko si nanay. Sa unang pagkakataon matapos ang aksidente ay nakita kong muli ang tunay niyang mukha. Niyakap ko siya ng mahigpit habang umiiyak ako. Akala niya ay masaya lamang ako dahil nakaka-recover na ako. Hindi niya alam na may bangkay ng pusa sa likod ng bahay. Pero Papa Dudut, ang himala ay may expiration date pala. Eksaktong 6 na oras ang lumipas. Nakaupo ako sa tapat ng TV nanonood ng balita nang biglang kumurap ang mga mata ko. Parang may kung anong itim na tinta na tumulo sa paningin ko. Isa-isa ay bumalik ang mga butas. Sa screen ng TV, ang reporter unti-unting naging butas-butas ang mukha niya. Ang mga kamay ko ay bumalik sa mga nakakadiring uka-uka. Mas malala pa ngayon. Parang mas malalim ang mga butas at mas matingkad ang kulay ng laman sa loob. Doon ko na-realize ang sumpa. Ang panandaliang linaw ng paningin ko ay kapalit ng buhay ng isang pusa. At dahil 6 na oras lang ang bisa, ibig sabihin ay kailangan ko ng 3 pusa sa loob ng isang araw para lamang hindi ako mabaliw. Doon nagsimula ang routine ko, Papa Dudut. Ang dating 18 anyos na nangangarap lang na magmotor ay naging isang serial killer ng mga pusa. Tuwing gabi lalabas ako, dala ang isang sako at matigas na bagay. Hindi ko to ginusto. Pero mas lalong hindi ko kayang mabuhay sa mundong butas-butas ang lahat. Yun ang unang patak ng dugo na naging dagat ng kasalanan sa loob ng 3 taon. Papa Dudut, sa loob ng 3 taon ay unti-unting nasanay din ang paningin ko. Alam ko na rin kung saang eskinita maraming pusang kalye, anong oras sila lumalabas, at kung paano sila patigilin ng mabilis. Naging mechanical na lamang ang lahat sa akin, para nagtatrabaho lang. Pero kahit kailan ay hindi nawala yung bigat sa dibdib ko tuwing mararamdaman ko yung huling tibok ng puso ng mga hayop na yon. Ginagawa ko lang ito para makahinga, para hindi ako mabaliw. Sa kabilang banda, hindi naman sa lahat ng araw ay nakakapatay ako ng 3 pusa. Minsan ay isa lang, minsan 2, pero may mga pagkakataon din na wala akong napapatay na pusa. Kaya ang ginagawa ko na lamang ay nagkukulong na lamang ako sa kwarto ko. Minsan ay nagsusuot ako ng shades para mabawasan ang kadiri level ng mga nakikita ko. Pero dumating din yung araw na nasira ang lahat. Papa Dudut, si Mia ang kaisa-isang tao na nanatili sa tabi ko pagkatapos ng aksidente. Siya lang ang nakakaalam na medyo may problema ako sa paningin. Pero ang alam lang niya ay malabo ang mata ko o kaya ay na-trauma ako. Hindi niya alam ang tungkol sa mga butas at lalong hindi niya alam ang tungkol sa mga pusa. Criminology ang kinuha ni Mia. Matalino siya, mabusisi at mahilig mag-obserba.
Isang hapon pumunta siya sa bahay namin, sobrang saya niya dahil sa wakas pinayagan na siyang mag-alaga ng pusa ng mga magulang niya. "Jether, meet Snow," sabi niya habang buhat-buhat ang isang napakagandang puting pusa. Ang balahibo nito ay parang ulap sa kaputian at ang mga mata ay kulay asul. Pagkakita ko sa pusa ay naramdaman ko kaagad ang kaba. Yon ang 6 na oras ko. Nagsimula na namang lumitaw ang mga butas sa braso ko. Nakikita ko na yung mukha ni Mia na parang dahan-dahan na kinakain ng mga uka-uka at kailangan ko nang pumatay. Ngayon na. "Ang ganda naman yan, Mia," sabi ko, pero ang totoo ay nasa isip ko ay kung paano ko makukuha ang pusa niya. Nag-usap lamang kami ng sandali hanggang sa nagpaalam siya na magsi-CR lang. Iniwan niya si Snow sa sofa at parang nagdilim ang paningin ko. Alam ko best friend ko siya, alam ko na mahal niya ang pusa na ito. Pero sa mga sandaling yon ang tanging mahalaga lamang sa akin ay ang mawala ang mga butas na naglalabasan sa paningin ko. Dinala ko si Snow sa likod bahay doon sa may tagong sulok malapit sa may lumang mga gamit. Mabilis ang pangyayari, isang hampas lang ang ginawa ko gamit ang dala kong bakal na tubo, tapos na. Namatay si Snow nang hindi man lang nakakaiyaw ng malakas. Pero doon ako nagkamali. Hindi ko namalaya na mabilis lang pala si Mia. Paglabas niya ng banyo, hinanap niya kaagad ang pusa niya at dahil nga sa criminology student siya, mabilis siyang nakarinig ng kalabog sa likuran. "Jether, Snow?" Narinig ko ang boses niya. Nataranta ako. Sinubukan kong itago ang bangkay ni Snow sa ilalim ng isang sako pero huli na. Paglingon ko ay nandun na si Mia sa may pintuan ng likod ng bahay. Nakita niyang dugo sa kamay ko at nakita niyang buntot ni Snow na lumabas sa sako. Jether? Anong ginawa mo?" Nanginginig ang boses niya. Ang mukha niya sa paningin ko ay nakakadiri na puno ng mga butas na parang kumukulo. Ikaw pala ang pumapatay ng mga pusa sa subdivision? Ikaw yung nabalitaan namin na cat killer?" "Mia, hindi mo naintindihan, kailangan ko to," paliwanag ko habang lumalapit sa kanya. "Huwag kang lalapit, hayop ka, isusumbong kita sa mga pulis. Tatawag ako ng barangay." Nilabas niya ang cellphone niya. Doon ako nagpanik ng husto. Kapag nalaman ng lahat, kukunin nila ako. Kapag nakulong ako ay wala nang papatay ng pusa para sa akin. Mabubuhay ako habang buhay sa mundo na butas-butas. "Mia, ibaba mo yan," sigaw ko. Agad kong hinablot ang kamay niya pero lumaban siya. Sa gitna ng pag-aagawa namin ay hindi ko sinasadyang maihampas ang hawak kong bakal na tubo sa ulo niya. Isang malutong na tunog ng bakal ang tumama sa kanyang bungo. Bumagsak si Mia, tumama pa ang ulo niya sa kanto ng sementong paso. Nakita ko ang pagdaloy ng malapot na dugo mula sa buhok niya. "Mia? Mia, gising!" Yugyug ko sa kanya pero hindi siya gumagalaw. Sa paningin ko ang dugo niya ay parang itim na putik na lumalabas sa mga butas-butas niyang balat. Sobrang nakakadiri. Sobrang nakakatakot. Akala ko ay patay na siya sa sobrang takot ko na mahuli bilang killer ng pusa at killer ng best friend ko. Binitawan ko ang tubo at tumakbo ako palabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang ng mga sandaling yon ay hindi lang ang mundo ang butas-butas para sa akin. Pati ang sarili kong pagkatao ay parang nagkawatak-watak na. Pero papadudot kahit na anong takbo ko parang may sumusunod sa akin. Ang hangin ay biglang bumigat, ang paligid ay kahit tirik ang araw ay parang nagkaroon ng madilim na filter. Tapos ay narinig ko ang huni, hindi lang isa. Libo-libong huni ng pusa. Meow! 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 Sabay-sabay. Galing sa lahat ng direksyon. Napatingin ako sa isang madilim na iskinita at doon ay nakita ko siya, papadudot.
Si Mia nakatayo siya sa gitna ng daanan. Pero hindi siya ang Mia na nakilala ko. Nakasuot siya ng dugoang puting damit at ang ulo niya ay nakatagilid na parang nabali ang leeg. Dahil sa kondisyon ng mata ko, ang buong katawan ni Mia ay punong-puno ng malalalim na butas. Pero may bago. Sa bawat butas sa mukha niya, sa braso at sa dibdib ay may lumalabas na mahahaba at matatabang uod. Kulay puti ang mga uod na yon, gumagalaw-galaw pa. Lumalabas sa isang butas at papasok pa sa kabila. Ang iba ay nahuhulog sa semento pero pilit na gumagapang pabalik sa laman niya. Jether, bakit? Bulong ng multo ni Mia. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Basag at puno ng dugo. Sa paligid ng mga paa ni Mia ay nagsulputan ang mga pusa. Daan-daang pusa na pinatay ko sa loob ng 3 taon. Ang mga balahibo nila ay wala na. Puro butas-butas na balat na lamang ang meron sila. At tulad ni Mia, bawat butas sa katawan ng mga pusa ay tinitirhan ng mga uod. May mga uod na lumalabas sa mga mata nila sa loob ng kanilang mga bibig habang humuhuni pa sila. Lumayo kayo sa akin, sigaw ko habang sumisiksik ako sa pader. Pero lumapit sila. Ang bawat hakbang ni Mia, ang bawat gapang ng mga pusa ay parang nararamdaman ko, Papa Dudut, na nakakapandiri. Para bang nararamdaman ko din ang gapang ng mga uod sa sarili kong balat. May mga uod na tumatalsik sa direksyon ko. Nararamdaman ko ang malapot at madulas nilang katawan na dumidikit sa braso ko. Sa pagtingin ko, Papa Dudut, sa sarili kong braso. Ang mga butas ko ay nagsimula na ring labasan ng uod. Hindi to totoo. Hallucination lang to, sigaw ko sa gitna ng kalsada. Ang mga tao sa paligid ko, nasa paningin ko ay butas-butas din, ang muka ay tumigil at pinagmasdan ako. Siguro ay para sa kanila isa lamang akong baliw na sumisigaw sa hangin at kumakawag ang mga kamay. Pero sa paningin ko ay napapalibutan ako ng mga uod ng mga biktima ko. Sinubukan kong tumakbong muli pero kahit pumikit ako ay nandun pa rin sila sa loob ng isipan ko. Naririnig ko ang kaluskos ng mga kuko ng pusa sa aspalto. Nakakaramdam ako ng malamig na hininga ni Mia sa bato ko. Sa bawat lingon ko ay may isang butas-butas na pusa na tumatalon sa akin. Bumubuka ang bibig na puno ng uod at handa akong kainin ng buhay. Halos babaliw ako sa diring nararamdaman ko. Ang amoy ng nabubulok na laman at ang itsura ng libu-libong gumagalaw na uod sa loob ng mga butas ay hindi ko na kaya. Napaluhod na lamang ako sa gitna ng kalsada. Tinatakpan ang mga tenga ko habang umiiyak at sumisigaw. Doon ako nakita ng mga pulis. Doon nila ako kinuha habang nakikipaglaban ako sa mga multong ako rin naman ang gumawa. Nang pusasan ako ng mga pulis sa gitna ng kalsada, hindi ako lumaban. Wala na akong lakas. Sa paningin ko, ang mga kamay ng pulis na humahawak sa akin ay punong-puno pa rin ng mga butas. Pero mas natatakot ako sa mga multong pusa na nakapaligid sa kanila. Para akong batang naglulupasay habang sinasakay sa loob ng mobil. Pagdating sa presinto, ang ingay, ang daming tao, ang daming boses. Pero sa akin, bawat taong nadadaanan ko ay parang mga walking honeycomb. Butas-butas na gumagalaw. Sumisigaw pa rin ako at pinapagpag ko ang mga balikat ko dahil feeling ko ay may mga uod pa rin na gumagapang mula kay Mia patungo sa akin. Tumigil ka na, Jether, wala nang mga uod eh. Ano bang mga sinasabi mo?
Sigaw ng isang investigador habang hinahampas ang lamesa. Doon ko nalaman ang balita na nagpabagsak sa buong mundo ko. Buhay si Mia, sabi ng pulis. Dinala siya sa ospital ng mga kapitbahay ninyo noong marinig nila ang kaguluhan. Nagka-fracture ang bungo niya pero nakapagsalita siya bago siya operahan. Itinuro ka niya. Napaiyak ako, Papa Dudut. Buhay si Mia, hindi ako killer ng tao pero ang kapalit noon ay nalaman ng lahat ang ginagawa ko. Habang nasa selda ako ay narinig ko ang maliit na TV sa labas ng opisina. Nandun ang litrato ko. Isang cat killer ng barangay arestado matapos ng kaing patayin ang sariling kaibigan. Naging usap-usapan ako, ang tingin sa akin ng mga tao ay pati na ang mga kasama ko sa selda ay isa akong halimaw. Sino ba namang matinong tao ang papatay ng 3 pusa araw-araw sa loob ng 3 taon? Pero hindi nila maintindihan ang torture na nararamdaman ko tuwing dilat ang mga mata ko. Baliw na yan. Bulong ng isang preso habang nakatingin sa akin. Paano ba naman nakaupo lang ako sa sulok, nakapikit ng mariin at pilit na tinatakpa ng ilong dahil feeling ko'y amoy nabubulok na pusa ang buong selda. Hindi nagtagal ang pananatili ko sa ordinaryong kulungan. Napansin ng mga abogado at ng mga doktor na hindi normal ang kinikilos ko. Hindi ako sumasagot ng maayos sa mga tanong nila. Lagi lamang ako nagsasalita tungkol sa mga butas at uod. Dahil sa tulong ni nanay na kahit nandidiri at natatakot sa nagawa ko, ay hindi ako pinabayaan. Nagkaroon ng psychiatric evaluation at doon ay lumabas ang resulta ng CT scan at MRI ko. May matinding pinsala sa kanyang brain tissue simula noong naaksidente siya noong 2005. Paliwanag ng doktor sa korte. Ang nakikita niyang butas-butas ay thyrophobia hallucinations, ay resulta ng maling signals sa kanyang utak. Hindi siya sadyang masama, siya ay may matinding sakit sa pag-iisip dulot ng trauma. Imbis na sa bilibid, dinala nila ako sa National Center for Mental Health. Ang rehas na bakal ay napalitan ng mga puting pader. Doon sa gitna ng katahimikan ng pasilidad, doon ko naintindihan na ang tunay na kulungan ko pala ay hindi ang semento kundi ang sarili kong isipan na nasira ng gabing namatay si Kuya Edmer. Papa Dudut, ang unang ilang buwan ko sa mental facility ay parang isang mahabang panaginip. Naka-isolate ako sa isang kwarto na walang matatalim na bagay. Wala rin pusa. Sa loob ng kwartong yon, ang tanging kasama ko ay ang sarili ko at ang libu-libong butas na nakikita ko sa dingding, sa sahig at sa sarili kong katawan. Jether, oras na para sa gamot mo. Tawag ng isang nurse mula sa maliit na bintana ng pintuan. Dati tuwing may lalapit na nurse, nagwawala ako. Paano ba naman nakikita ko yung mga uod na lumalabas at pasok sa mukha nila. Pero dito sa facility ay pinilit nila akong uminom ng mga gamot na hindi ko pa nakikita dati. May mga kulay blue, may puti at may malaking pink na tableta. Inumin mo to, Jether, makakatulong to para maayos na ang mga wires sa utak mo, sabi ng psychiatrist ko na si Dr. Ramos. Nung una'y wala akong tiwala. Akala ko ay pinapakalma lamang nila ako para hindi ako manakit. Pero makalipas ang 2 linggo ng tuloy-tuloy na gamutan ay may nangyaring kakaiba. Isang hapon habang nakatitig ako sa braso ko ay napansin ko na parang lumalabo yung mga butas. Hindi sila nawala ng biglaan kundi parang dahang-dahang nabubura. Tulad ng drawing sa lapis na kinuskos ng eraser. Pagkalipas ng 1 pang linggo ay nagising ako na sobrang linaw ng lahat. Tumingin ako sa paligid, ang puting pader ay purong puti na lamang. Wala nang mga uka-uka. Tumingin ako sa salamin, ang mukha ko ay nakita ko na muli ang sarili ko na wala ng butas at wala ng uod. Napaiyak ako sa tapat ng salamin. Hindi ko kailangang pumatay ng pusa para makita ang ganitong kalinaw na mundo. Ang kailangan ko lang pala ay gamot para sa sugat ng utak ko
na nakuha ko pa noong 2005. Dok, wala na po. Malinis na po ang lahat. Sabi ko kay Dr. Ramos nang bumisita siya. Mabuti, Jether, ibig sabihin ay tumutugon ang utak mo sa antipsychotics at neurostabilizers. Pero tandaan mo, ang gamot ay para sa nakikita mo. Ang kailangan nating ayusin ngayon ay yung nararamdaman mo. Sagot niya. Doon na nagsimula ang therapy. Doon ko na ilabas ang lahat ng galit at lungkot ko tungkol kay Kuya Edmer. Narealize ko na kaya pala pusang naging trigger ko ay dahil pusang itim ang naging dahilan ng aksidente namin. Ang utak ko sa sobrang trauma ay ginawang kaaway ang lahat ng mga buhay maliban sa mga pusa. Hanggang sa naging baligtad na ang lahat. Isang araw nabalitaan ko na maayos na ang lagay ni Mia, hindi siya nagdemanda ng gusto nang nalaman niyang may sakit ako. Pero alam kong hindi na kami pwedeng bumalik pa sa dati. Ang pagkakaibigan namin ay parang bungo niyang nabasag. Pwedeng gumaling pero may peklat na sa panghabang buhay. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakatira na ako sa San Mateo, Rizal kasama ang aking pamilya. Tuloy pa rin ang mga iniinom kong gamot at regular akong nagpupunta sa psychiatrist para masuri ang aking pag-iisip. Maayos na rin ang paningin ko basta hindi ko nakakalimutang uminom ng gamot. Kapag nakakakita ako ng pusa sa paligid ay nararamdaman ko pa rin ang kurot ng guilt. Naalala ko si Snow at yung daang-daang pusa na naging biktima ng nasira kong pag-iisip. Hindi ko na maibabalik si Kuya Edmar, yung 3 taon na naging halimaw ako. Pero sa bawat araw na dilat ang mata ko at nakikita ko ang mundo ng normal, walang butas, walang uod at walang takot. Itinuturing ko yon na pangalawang pagkakataon. Ang mundo ay hindi naman talaga butas-butas. Minsan, ang mga butas ay nasa loob lang ng puso at isipan natin. At kailangan lang natin ng lakas ng loob para hayaan ang ibang tao na tulungan tayong tapalan ang mga ito. Papa Dudut, ito lamang ang maibabahagi ko sa inyo ngayon. Muli maraming salamat at sana po'y mapili po ninyong itampok ang aking kwento. Kahit na medyo may pagkabrutal. God bless you all. Lubos na gumagalang, Jether. Ang kwento mo, Jether, ay hindi lang basta tungkol sa katatakutan o sa kakaibang kondisyon ng iyong paningin. May malalim itong mga aral na pwedeng pagnilayan. Una, ang trauma ay kailangang gamutin, hindi para takasan. Ang ugat ng lahat ng iyong paghihirap ay mula pa sa aksidente noong 2005. Dahil hindi na sa ilalim sa tamang medical at psychological na pagsusuri ang pinsala ng iyong utak, at ang bigat ng pagkawala ni Kuya Edmer ay humanap ang isipan mo ng maling paraan para mag-cope. Ang aral dito ang sugat sa isipan at emosyon kapag hinayaan ay lumalala at nagiging halimaw na kayang manira ng buhay. Hindi solusyon ang karahasan sa sariling takot. Sinubukan mong ayusin ang iyong mundo sa pamamagitan ng pagkitil sa buhay ng mga pusa. Ang panandaliang ginhawa na nararamdaman mo ay isang ilusyon lamang. Ipinapakita nito na ang anumang bagay na nakuha sa pamamagitan ng pananakit sa iba ay walang permanenteng kabutihan. Sa huli, mas lalo ka lang nabaon sa takot at guilt na nagmanifest bilang mga uod at mga multo. Noong nakulong ka at dinala sa mental facility, doon mo lang hinarap ang katotohanan. Ang paggaling mo ay nagsimula nang aminin mong may sakit ka at kailangan mo ng tulong. Ang aral dito ay ang pagtanggap sa ating mga pagkakamali at kahinaan ng unang hakbang para sa tunay na pagbabago at kabutihan. Samantala, pinapakita ng kwento na ang mga taong may kakaibang kinikilos ay madalas na hinuhusgahan kaagad bilang baliw o masama sila. Pero sa likod ng bawat aksyon ay may malalim na kadahilanan. Medikal man o emosyonal, mahalaga ang pangunawa at tamang gamot kesa sa sariling akala at maling paniniwala. Again, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po